Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang ika-19 na kabanata ng Florante at Laura ni Balagtas na may pamagat na Bilin ni Antenor, saknong 200 at 40 hanggang 253. Pag-aaralan din natin ang maikling buod, mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Bilin ni Antenor. Hinamak ng aking pighating mabanggis ang sa maestro kong pang-aliw na boses. Ni ang luhang tulong ng samang may hapis ay di nakaawas sa pasan kong sakit. Baras ng matuwid ay nilapastangan ng lubhang marahas na kapighatian at sa isang titig ng palalong lumbay, diway lumipad, niring katiisan. Ano pat sa bangis ng dusang bumugso, minamasarap kong mutok yaring puso. At nang ang kamandag na nakapupuno, sumamang dumaloy sa agos ng dugo. May 2 buwang hindi nakatikim ako ng linamnam ng payapat aliw. Ikalawang sulat ni Ama ay dumating, 10 ng sasakyang sumundo sa akin. Saad sa kalatas ay biglang lumulan at ako'y umuwi sa Albanyang bayan. Sa aking maestro nang nagpaalam, aniyay Florante, bilin ko'y tandaan. Huwag malilingat at pag-ingatan mo ang higanting handa ng Conde Adolfo. Pailag-ilagang parang basilisko, sukat na ang titig ng matay sa iyo. Kung ang isalubong sa iyong pagdating ay masayang mukha't may pakitang giliw, lalong pag-ingat at kaaway na malihim siyang isaisip na kakabakahin. Dapuwa, huwag kang magpahalata, tarok mo ang lalim ng kaniyang nasa. Ang sasadatahi ilihim na ihanda nang may ipagtanggol sa araw ng digma. Sa mawika ito, luhay bumalisbis at ako'y niyakap na pinakahigpit. Huling tagubilin, bunsoy katitiis at hinihinta ka ng maraming sakit. At mumulan mo na ang pakikilaban sa mundong bayaning punong kaliluhan, hindi na natapos at sa kalumbayan, pinigil ang dila niyang nagsasaysay. Nagkabitiw kaming malumbay kapwa, tanang ka-eskwela mataay lumuluha. Si Menandro'y labis ang pagdaralita, palibhasay tapat na kapwa bata. Sa pagkakalapat ng balikat namin, ng mutyang katotoy di bumitiw-bitiw, hanggang tinulutang sumama sa akin ng aming maestrong kaniyang amain. Yaong paalama ianupat natapos at pagsasaliwan ng madlang himutok, at sa kaingayay gulo ng adyos, ang buntong hininga ay nakikisagot. Magpahanggang daong ay nagsipat nubay, ang aking maestro't kasamang iwan. Humihip ang hangit agad na hiwalay, sa Pasig Atenas ang aming sasakyan. Ngayon naman ay talakayin natin ang buod nito. Ang tula na Bilin ni Antenor ay naglalahad ng pamamaalam ni Florante sa kanyang guro na si Antenor bago siya bumalik sa Albania. Dumating ang sulat mula sa kanyang ama na nag-utos na siya ay umuwi, kaya nagpaalam siya sa kanyang maestro. Binigyan siya ni Antenor ng mga mahalagang tagubilin, kabilang ang pag-iingat laban kay Conde Adolfo na tinukoy na isang lihim na kaaway. Pinayuhan siya na maging mapanuri, mag-ingat sa mga taong nagpapakita ng kabaitan, ngunit may masamang balak, at maghanda sa anumang laban na maaaring dumating. Sa kanilang pamamaalam, ramdam ang labis na kalungkutan ng lahat, lalo na ni Menandro, ang matalik na kaibigan ni Florante na sinamahan siya hanggang sa daungan upang magpaalam. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Pagdating ng sulat mula sa ama ni Florante na nagpapauwi sa kanya sa Albania. Pagpapaalam ni Florante sa kanyang maestro na si Antenor. Babala at mga tagubilin ni Antenor kay Florante tungkol kay Conde Adolfo. Pagsama ni Menandro kay Florante hanggang sa daungan. Ang emotional na pamamaalam ng mga mag-aaral at ng maestro kay Florante. Mga mahahalagang tauhan.
Florante, ang pangunahing tauhan na pinayuhan ng kanyang maestro bago umalis pabalik sa Albania. Antenor, ang maestro ni Florante na nagbigay ng mahahalagang bilin at babala laban kay Conde Adolfo. Menandro, matapat na kaibigan ni Florante na labis ang dalamhati sa kanilang paghihiwalay. Conde Adolfo, ang lihim na kaaway ni Florante na binalaan ni Antenor na pag-ingatan. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang kabanatang ito ay naganap sa Atenas bago bumalik si Florante sa Albania. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Pighati, matinding kalungkutan o dalamhati. Maestro, guro o tagapagturo. Palalo, mapagmataas o mayabang. Kalatas, liham o sulat. Basilisko, isang mitolohikal na halimaw na pumapatay sa pamamagitan ng titig. Tarok, sukatin o alamin ang malalim na kaisipan o layunin. Kaliluhan, kasamaan o pagtataksil. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng tula. Ipinapaalala ng tula na ang tunay na kaaway ay maaaring magpakita ng kabutihan, kaya't mahalaga ang maging mapanuri at mapag-ingat. Ang turo ni Antenor na mag-ingat sa mga nakangiti ngunit may masamang balak ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unawa sa tunay na intensyon ng tao. Ang pagluha ng mga kaibigan at ni Menandro ay nagpapakita ng tunay na pakikisama at halaga ng katapatan sa bawat pagsubok na hinaharap ng isang tao. At diyan nagtatapos ang 19 na kabanata ng Florante at Laura, bilin ni Antenor. Ano ang natutunan mo dito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.